yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. James chapter 4 verse 10. Hello brothers and sisters in treasure hunting. Welcome back to our test of your health, because our health is our wealth. At ang ating i-decode ngayon guys ay kakaiba, kasi ito ay treasure map. Paano nga ba natin hahanapin ang mga giveaways at treasure bunker na nandyan nakalagay sa inyong mapa? Ating tunghayan sa aking decoding ngayon. Alright mga katiyats, ano nga ba itong tinatawag natin na treasure bunker or bunkers treasure vault, na ang katumbas na salita diyan sa kanji ay yukin. Ito yung kanji karakter guys ng yukin, at ito yung mas ancient pa na sign ng kanji for gold. Parang nagaganyan lang. Ito, parang dalawang araw siya guys, nagaganyan. Yan ay still a kanji character for gold, na mas ancient pa na kanji kaysa kanji na alam natin ngayon guys. Kaya ito, kahit i-search nyo itong pagkasulat dito, medyo naiiba siya kaysa mga kanji sa ngayon. Kasi yan ay sinulat ng mga sinaunang Hapon pa noong World War II 1940s, at sa ngayon ay nagbabago na ang kanilang kanji, ay nagiging hiragana at katakana na, at nag-evolve na yung kanilang mga letra. Kaya ang mga Hapon na mga millennials ngayon ay hindi na yan marunong magbasa ng ancient kanji character. Okay, ano ba itong treasure bunker guys? Ito ay, kung nakita niyo yung treasure vault or yung vault ng bangko or ng vault ng pawn shop, yan ay parang isang kwarto, nakakasya dyan ang tao. Ayan. At ang room na yan, yan ay gawa sa konkrito, kasi yan ay imperial gold, kaya engineered yan, meaning ng engineered, tinatrabaho yan ng engineering battalion, which gumagamit sila ng konkrito. At kung nakita nyo dito guys, mayroon talaga yung hagdan. Ang treasure vault or treasure bunker ng emperor ay may hagdan yan, kasi iniisip nila noon na kung kukunin yan ng emperor, ay ang emperor ang bababa diyan mismo. Kaya gumagawa sila ng secret door. Ito yan, mayroong sign na bilog, kaya yung bilog na sign ay napaka-importante yan. Pwede ang bilog na sign na malapad na bato na may hole na bilog, pwedeng yan ang secret door going down to the treasure bunker, or itong kwarto na puno-puno ng tuni-tuniladang gold. Ito guys, kung nakita nyo ito ay piles of gold bars, at ang bigat niyan ng bawat isa niyan ay nasa 12 kilos each. Pyramid ang pagkaporma niyan ng pagka-pile, kasi ang pyramid ay stable yan na form, at kung may lindol ay hindi yan magkawatak-watak yung mga gold bars dyan. Kaya dito sa susunod na mapa na ating i-decode, yung binigay nila na sign for gold bars na nakapile ay triangle lang, tapos mayroong cross sa gitna. Kung meron kayong makita nyan guys, meaning to say mayroong treasure vault malapit sa sign na yan sa ilalim ng lupa, which is dito sa mapa na ito ay 50 meters ang lalim nito galing sa surface. So malalim talaga ang treasure bunker na tinatawag natin yukin in Japanese. Ngayon guys ay tingnan natin ang isa pang mapa na kompleto. Meron itong mga booby traps na nakalagay sa mapa, kaya kuya daw kayo guys, be cautious, kasi pag mga treasure bunker, meron talaga yan itong tinatawag na patibong or booby trap. Kaya tingnan natin ang mapa ngayon. Ito na yan.
Matagal na to na pinadala sa akin guys, mga 1 year na yata ito. Kasi napaka-busy ko at ang gusto kasi ng ating mga itong tagapanood ay mga pictures na yung ma-relate nila sa kanilang sarili na mas madali. Kasi ang mapa ay napaka-komplikado yan. Yan kasi ay ginawa yan ng mga engineer. May mga angle yan galing sa tinatawag na mga focal central point. Kaya dito guys ay ito'y partial decoding lamang. Hindi talaga itong accurate yung aking mga measurement dito kasi hindi ko nababasa yung ibang kahulugan diyan ng mga kanji na yan. Pero nakuha ko ang distansya diyan dahil sa pinakasikreto niya dito sa clock. Itong clock face, ito ang nagbibigay sa atin ng distansya guys, ito. At direksyon, napaka-importante ng clock. Kaya nung unang vlog ko ay meron akong vlog doon na clock face, paano ba ito magbigay ng direksyon at ng lalim. Ang clock or itong clock face na tinatawag guys, yan ay substitute for compass. Kung nakita nyo, ang relo ay parang compass yan. Ang north ay 12, ang south ay 6. And then 9 ang west. And then ang east ay alas 3. So yan ang clock face guys. Ngayon dito, bakit kalahati lang ng clock face ang nandyan? Ito, bakit kalahati lang ito guys? Kasi ito ay section. Itong mapa na ito guys, ito'y section. Ang meaning ng section ay ang view na yan ay nasa ilalim ng lupa yan. May ipapakita ako sa inyo na picture mamaya. Gumawa ako ng drawing ko na nakasection yan para mas lalong maintindihan. Pwede naman tingnan natin dito guys. Meron akong ginawang drawing ng section. Alright, ito yung ginawa kong section guys. Ating nilagay dyan. Ayan. That is section of the treasure map. Kung nakita nyo guys, ang relo dyan ay nakabaon. Yung kalahati lang. Diba? Ito yan. Ito yung horizon line. Ayan. Para mas maintindihan guys. Ito yung horizon. Okay. At yung mapa ay kalahati lang. Make that ang clock ay kalahati lang. Kasi yan ay nagsasabi na itong mapa na ito ay section drawing. Hindi ito top view, hindi ito aerial view, hindi ito perspective. Ngunit ito'y view doon sa ilalim ng lupa. Okay, balikan natin muna itong mapa. Atin muna ito i-decode partially guys. Okay, ang ating decoding ay partial lamang ito, hindi ito 100%. Ngunit meron kayong makukuhang ideya dito na pwede niyong i-merge or ihalo or i-combine sa inyong mga tinatawag na sariling analysis sa site. Ngayon guys, kung tingnan nyo ang mapa na ito, saan ba tayo pupunta dyan? Meron namang isang karakter dyan na nagtuturo or isang drawing or figure na nagtuturo kung saan hanapin ang mapa. Ano yun? Ito yan guys. Ang Japanese flag. Ang Japanese flag ay yan ang tingnan nyo guys, itong kanyang ito kung saan nakaturo yan. Di ba doon yan nakaharap? Kaya ang treasure ay nasa east. Ito yung tinuturo niya, east. Ito yung sun. Ngayon ay anong pagkakaiba nitong sun guys at saka itong parang mga sun dito sa baba?
Ang pagkakaiba nila ay kukunti lang ang sun rays ng sun. Nasa 5 to 13 5 to 9 spokes lang yan, kaya bilangin natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6, meron dito 7. Yung pinakamahaba niya na spoke, yan ang nagturo. Kaya 7 spokes yan. Ang meaning ng 7 spokes ay 13 yards. Kaya merong 13 yards dito guys. Ayan, merong nakalagay na 13 kasi ang 7, that is 13 yards. Ang 7 spokes. Ang spokes ay itong mga ito. Ang mahaba na spokes ang nagturo ito. At 13 yan kasi 7. Ang 7 spokes, ang equivalent niyan ay 13. Kaya mayroon tayong nakitang 13 dito, ito. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng 13 guys? Meaning to say ay 13 feet ang lalim galing sa kahoy na ito. Ito ay ugat na nasa ilalim na yan ng lupa. At sa ibabaw ng lupa, mayroon niyang bato diyan na may X. At ito, ang lalim nito ay 13 at meron ka na namang makita na isa pang malapad na bato sa 13 itong 13 yards ay makita mo ito guys, malapad na bato. And then pag kunin mo yan ay maghukay ka na naman dito. Ito ang ibig sabihin yan, lupa yan na loose soil. Itong sign na ito na nakita nyo ay loose soil, malambot na lupa. At pagdating mo dito, may tatamaan ka na concrete box, which is akala mo na treasure na ito. Meron siyang marka na cross at saka triangle. Ano bang ibig sabihin yan? Ang nagbaon lang ang nakaalam yan, pero yung triangle or yung pyramid, yan ang nag-symbolize ng treasure bunker. Kasi ang gold ay final nila yan, ang gold na papurma ng pyramid, nakaganyan kasi yan ang gold bars. Nakapile yan na taper or patulis ang ibabaw, ganyan. Kaya ang ginawa ay ganito na sign tapos may cross. Meaning to say ng cross ay yan ay treasure or treasure bunker. Okay, kaya ito ay dami lang ito para titigil ka na at sabihin na, naku, wala pala, niloko lang tayo. Pero ang totoo ay sa ibabaw nito, dito mismo sa right side, going east pa rin, ay mayroon ng hagdan. Itong J dito, yan ang symbol for tunnel. Nung isang araw, ang vlog ko ay di ba may J yung guys, mayroong J na letter. So yan ay tunnel. Totoo talaga yan na ang J ay tunnel. At meron siyang hagdan. Ngayon, pagdating mo sa hagdan guys, ay lupa na naman dito, dead end. Ito'y hagdan at malilito ka dito kung saan ka ba pupunta. Dito ba o baba o dito ba? Kaya kung wala kang mapa, hindi mo talaga yan matagpuan. Ang sabi ng hagdan sa mapa ay magpatuloy pa tayo dito. Lusuil yan at pagdating mo dito, meron na namang mga bato. Ito guys, nakaharang yan, malalaking bato yan, 5 bato, kaya hindi mo kayang tanggalin yan lahat. Ang gagawin mo ay didiritso ka dito, which is detour na yan at wala ka nang makikita doon. Kaya karamihan sa naghukay sa atin wala nang makikita kasi dumiritso tayo pababa. In reality, ang mga Hapon ay nagbaon yan base sa kanilang mapa. So instead na pupunta tayo dito sa baba, naaabot na tayo doon sa tinatawag natin na earth mantle, bedrock na, wala na talagang makikita doon kasi dito pala yun. Galing sa vertical mo ay pupunta ka rito, tanggalin mo tong mga bato. Itong mga nakaharang guys na bato ay tanggalin mo yan, yung 5. And then pagdating sa unahan, loose soil na naman ito dito, lupa na naman din, meron namang bato, 4 na boulders, tanggalin mo na naman yan.
Pero kung wala talagang mapa na gagamitin mo, hindi mo talaga yan matagpuan. Tsamba-tsamba lang yun guys, na matagpuan pa yan kasi nasa 50 meters yan, malalim yan. Ito yung yukin, ito yung treasure bunker na hinahanap natin. Ngayon, meron na naman dito. Loose soil na ito guys, wala nang problema. And then, sa unahan, makikita mo na yung hagdan. Going to ito. Yan ay treasure vault. Yan ay parang room na maliit yung pinakita natin kanina at gawa yan sa concrete. Ngayon, kung magkamali tayo dyan ng itong punterya, kasi dito guys, di ba ito, papunta yan dito. Kung didiretso tayo dito at tanggalin natin itong nakaharang dito na concrete box at didiretso pa rin tayo dito, pwede. At matagpuan natin itong isang decoy. Yan. Ano ba yung decoy na yan guys? Itong decoy dito, ito ay jar na merong laman na mga silver coins, copper coins, at may halong kukunting gold lamang. Yan ay decoy na akala natin yan na talaga ang treasure na hinahanap natin. Pero yan ay decoy lamang para hindi na tayo magpatuloy. Yan ay decoy lamang para hindi na tayo magpatuloy. At hindi na tayo pupunta dito. Kasi okay naman tong jar, di ba? Itong banga. Punong-puno yan ng silver, gold at copper coins. At kung pupunta ka dito, meron na namang nakaharang na mga bato kung nakita nyo ito guys. Kaya hindi ka na talaga pupunta pa dito na banda. Okay na ito, kontento ka na dito. Milyon na rin yan ang halaga. Kaya ano pang gagawin natin, di ba? Uwi na tayo at maghatian na. Pero ang totoo, kung meron tayong dalang mapa tulad nito, ay hindi tayo titigil kasi alam natin na nandito lang yung yukin or treasure bunker na hinanap natin. Ngayon guys, napakaraming patibong dito. Kung magkamali tayo ng hukay dyan, kung wala tayong mapa, ay tatamaan talaga natin tong isa pang booby trap dyan. Yung sun na yan na parang akala natin sun yan, treasure. Hindi yan treasure. Ito ay booby trap, kaya ang pagkakaiba ng sun saka booby trap. Ang booby trap ay napakaraming sun rays, ganyan, kasi simbolo yan na sasabog yan. Ngayon, kung ito ang pinagbasihan natin guys, itong hole dito, bato na mayroong bilog, kung dyan tayo bababa ng hukay, ay tatamaan talaga natin itong booby trap. Exact, tamang-tama naman yan, dyan talaga dapat tayo dumaan, pero tatamaan natin ang booby trap. Ngayon, mayroong isang maliit na tsansa na hindi natin tatamaan ang booby trap dito. Itong X na bato na may markang X, sabi niya, siya ang entrance to the tunnel, na isang sikretong daanan, shortcut going to the treasure bunker. Kaya lang maliit ang tsansa dito guys na matagpuan nyo itong bato na may X na takip sa ito. Ito'y loose soil, malambot lang yan, at pagdating mo dito ay pwede ka nang dumiritso pa dito at matagpuan mo na itong hagdan na pababa sa treasure bunker. Pero ang advice dito ng gumawa ng mapa na yan ay huwag kang dumaan dyan kasi napakadelikado ito, napakaliit na tsansa na makapasok ka papunta dito kasi mayroong gwardiya dito na booby trap na napakalaging bumbayan, sasabog yan. Kaya huwag kang dumaan dyan. Meron isang entrance ito, hanapin mo yung bato na may X sa ibabaw ng lupa at 13 yards pababa dyan ay makikita mo itong ito yung concrete board. Tapos sa itaas niyang konti papuntang east, andito yung hagdan. Okay, at pagdating sa hagdan ay pababa ka ng vertical. At ano ba guys ang lalim ng mga ito tsaka yung hagdan
yan ay magkapareho lang yan ang kanilang haba kung pagbasihan mo yan. At dito yan makukuha ang sukat. Ngayon meron siyang binigay na 13 dito. It can be 13 yards. 13 ito, 13 ito. So meron ng 26. Plus 13 pa dito. Ilan na? 39 na. Tamang-tama talaga guys. Malapit sa 50 meters. So 39 meters ang lalim niyan or 40. Or mahigit pa sa 40 kasi yan ay mapalamang maliit yan tingnan pero in reality ay napakalaki niyan. Ngayon guys ay mayroon pang ibang daanan diyan. Sabi dito sa clock face. Ito, kung kunin nyo guys itong angle nito sa ito na angle. Ayan, anong angle ba yan? Balik tayo. Napaka-importante ito. Ito guys na angle yan. Ang angle niyan ay sa tingin ko ay nasa 25 degrees yan angle. So ano ba yan? Ano bang importante niyan? Sabi niya ay 20, ito 10 kasi ito, 10 plus 10, 20 yards or 20 meters going to west. Kasi west itong 9. Ang 9 sa orasan guys ay nasa west yan. Kasi 9, dito alas 3, dito alas 12, alas 6. So ang 9 ay nasa west. So punta ka daw sa west ng 20 meters. Kaya, saan na yun? Ito yung surface ng lupa guys, ito. So sabi niya, punta ka dito ng 20 sa west. Ayan, hakbang ka ng 20 at pagdating mo sa 20, ay nandyan ang isang giveaways. Ito yung tinuturo niya. At ang distansya niyan ay 3 yan lahat na box of gold. Ito, 3 yan. At ang distansya niyan ay nasa 7 meters bawat isa. Ito yan, nakasulat dyan. 7 din dito. Kaya lang ang eksaktong tatamaan nitong angle ng 9 o'clock kasi ang kanyang center point ay itong kahoy, so meron siyang guhit dito na nakaganyan. Ito ang sinasabi ko na 25 degrees. Dito yung kinuha sa relo ito. Kulayan natin ng pula. Ang relo yan ang kompas ng mga Hapon. Kasi hindi lahat nagdadala ng kompas. Ang sikreto sa kompas ay inilipat nila sa relo. Kasi alam nila pag babalik sila ay hindi na sila magdadala pa ng kompas. Kundi relo na lamang i-translate nila yung mga degrees sa kompas dito sa mga itong mga guhit-guhit sa relos. Kaya ayan guys, kung nakita nyo merong pagkapareho, pinalaki lang itong degrees dito sa hand. Ayan, so that is 25 degrees. At ang sabi niya ay 20 meters maglakad ka papunta dito. Pagdating mo sa 20, stop ka dito at maghukay ka papunta diyan. Vertical. Okay, at ang lalim niyan ay makukuha sa 25 degrees. Ayan. Ngayon guys, kung alam natin isolve itong tinatawag na Pythagorean theorem, ay kahit missing dyan ang isa, masolve natin yan. Ang layo ng or ang lalim ng itong treasure dito. Pero sa palagay ko, kung ang pagbasihan natin ay itong 13 yards dito, ito guys, dito na banda, ayan. Kung ang 13 yards ang pagbasihan natin ay hindi aabot ng 13 yards ito, ang lalim. Sa palagay ko ay
ito'y nasa mahigit lamang sa 5 meters. Kasi dito sa south, ito'y 1, 2, 3, 4 meters daw ang lalim ng entrance sa south. Ngayon, ang kamay ng orasan, tad na guys itong ating orasan. Ang kamay ng orasan guys, itong nagaganyan, yan ay nagturo sa alas 9 at itong isa dito, ito ay alas 6. Ito ang south. At itong dito na kamay ay nagtuturo yan. Ito yan yung puno. At itong isang kamay dito nagtuturo sa 9 o'clock. Ito ang nagtuturo sa item dito guys. At itong kamay na hindi nakikita, ngunit meron siyang nakalagay dito na 6 or south na mayroong 4, meaning 12 meters, kaya ito 13 halos malapit na yan sa 12 meters kung yan ay 13 yards. Kaya ito na angle, ito ang tinuturo niya guys, itong entrance dito na pababa. Ayan. Kaya itong tatlong kamay ng relo, which is ito lang ang nakikita natin, ang dalawa. Ito lang ang nakikita natin guys. Ito dito sa kanyang tapat, itong dito, mayroong nakalagay na 11, pero hindi yan 11, yan ay 20 meters. Kaya galing dito sa kahoy, pababa tayo, ito ang 20 meters na tinuturo niya ito. Yan ay secret entrance to the bunker na papunta rito, pero siya ay gwardyado ng bomba. Ito yung bomba na malapit lang talaga sa kanya. Kaya ito ang tinuturo nito, itong kamay na pababa. At itong kamay na isa na papuntang west, ang tinuturo ay ang talagang giveaway treasure. So saan kayo guys pupunta? Sa giveaway o sa bunker? Dito na lang ako sa giveaway. At mababaw lang yan. Nasa 5 meters lang yan galing dito. At gumamit ka lang ng Pythagorean theorem sa analytic geometry sa high school nyo. Masusolve nyo ang mga distance dyan. Kisa hanapin pa natin itong treasure bunker. Dito sa mapa ay madali tingnan, pero sa actual yan ay mahirap yan. Kasi naka blow up in proportion. Yang papel maliit yan tingnan. Sa actual ay times 1,000 ang laki niyan. Kaya ang mga measurement dyan ay times 1,000 nyo yan. Gamit kayo ng compass. Yung engineering compass, hindi yung navigational compass. Yung nagaganyan ba na hinahawakan natin sa drawing, yan compass. Yan ang gamitin nyo sa pagkuha ng mga proportion dyan. And then i-multiply nyo into 1,000 times. Yan ang layo ng mga nakadrawing dyan na itong mga bunkers, tsaka mga hagdanan, mga puno. Kasi ang treasure map ng Hapon ay pinaliit yan into 50 times. 50 times na pinaliit ang lugar para ma-drawing sa papel. Kaya kung meron kayong engineering drawing, alam nyo yan na merong tinatawag na itong ratio, or gagamit tayo ng yung paliliitin natin ang malaking measurement. Halimbawa 1:100. Okay, ang isang guhit ay sa actual yan ay pinaliit ng 100 meters. Yan ang 1:100. So ang isang meter ay pinaliit into 100 times. Dito naman is 1:5,000 or 1,000, ganyan. Okay, at para hindi tayo mas maguluhan guys, ay
puntahan muna natin yung aking drawing kasi mas klaro yun. At bago yan ay meron pa pala tayong isang ano dito guys. Isa pang entrance na sikreto na pwede doon tayo dumaan. Ito yan na kanyang drawing o ito. Ito. Dito kasi yan. Pag nakuha natin yung giveaway. Ito. Kung natuntun na natin ito guys na giveaway. Ay pwede tayong bumaba pa diretso dito. And then dito ang daan natin. Kasi meron tayong mapa kaya alam natin yan. Pero kung wala tayong mapa ay didiretso tayo dito sa ating katapusan. Sasabog na tayo dito kasi napakalaging bomba na naman ito. At ito ay malapit dito. Kasi kung treasure hunter ka na magkamali ka dyan sa paghukay, dito ka dumaan. Tapos gumanyan ka ay patay ka na, sabog ka na dito. Sasabog na yan. Kaya itong treasure bunker dito ay pinalibutan siya ng ilang booby trap ba yan guys? Ito isa, which is nagbabantay sa entrance na maliit. At ito naman na bomba na napakalaki, nagbabantay din siya dito. Halimbawa, kung nakuha mo na itong maliit na box dito ng gold, alam mo na decoy lang yan. Kaya sabi mo, patuloy tayo dito, tama ka. Patuloy ka dyan. Pero dapat dito lang ka nag-stop. At mag-angle ka papunta rito. Ngayon, kung dumiritso ka dyan, ay lagot ka na dyan. Pagtatamaan mo yan ng jackhammer mo or bara, sasabog yan. At ano bang mga klaseng bomba yan guys? Yan ay mga landmine. Kung naalala nyo sa Cambodia, sumasabog pa hanggang sa ngayon ang World War II na mga landmine na nandoon nakabaon sa mga lupa sa Cambodia. Kaya merong chance na sasabog pa rin yan yung mga nakalagay dyan na booby trap sa kanyang mga treasure. Okay guys, puntahan natin ang aking drawing para mas klaro yun. Ito yan. Talagang dapat kasi ay dalawang ano ito guys, dalawang episode. Kasi dalawa kasing treasure ang hinahanap dito. Itong treasure bunker at itong giveaway. So ito yung bunker at ito yung giveaway. At merong decoy. Ang ibig sabihin ng decoy guys, siya ay nag-a-act. Parang actor siya na siya yung bunker or siya yung treasure bunker. Para hindi mo nahanapin ito kasi nandito na itong jar na puno-puno ng mga coins, alahas, mga pira-piraso lang yan ng mga gold. Pero yung mga barita-barita na gold ay nandito lang sa tinatawag na treasure bunker. Ngayon, pilisan natin ito guys kasi mahaba na. Ngayon guys, ang sekreto ay yung flag sa mapa. Sa actual ay walang flag yan, mapa lang yun. Sa mapa ay merong flag. At ang sabi niyan ay papunta doon ang direksyon. At kung ang flag ay nakabaliktad, meaning to say ay papunta doon ang hanap. Okay, ngayon dito naman tayo sa isa pang sikreto, itong dalawang kamay ng orasan. Ang orasan yan ay half lamang siya. Ito kalahati siya kasi nakabaon. Meaning to say ang drawing na ito or ang mapa na ito ay section. Meaning ng section ay sa ilalim ng lupa. Ngayon itong napansin nyo guys, itong dalawang guhit dito, yan ay 20 meters. Kaya napaka-importante ng distance na yan. At itong south dito na nakalagay, yan ay alas 6. Pero hindi niya binigyan ng kamay. Missing yung kamay. Ngayon, itong center ng clock guys, ito. Ang pinakasentro ng clock, ito yung kahoy. Ito, dito. Ito yung ground line at itong sentro. Ito yung sentro ng relo. Ngayon, saan ba nagtuturo yung kamay ng relo? Anong angle yan? Ito yung angle niya guys. So ito nagaganyan.
Sabi ko kanina, yan ay 25 meters angle. So ngayon dito, make that 25 degrees. Ngayon dito guys, ito yung center natin ng kahoy. Kasi yan ang tinuturo ng mapa. Pag gagawa tayo dito ng linya, and then 25, ayan. So, kung yan, ito ay 25 degrees, ang tatamaan yan dito ay itong mga giveaways na 3 box of gold. Ngayon, paano ba natin yan malocate kung nandito tayo sa ibabaw? Itong 20 meters na sinabi ko guys, maghakbang ka lang dito ng 20 papunta dyan. At kung meron kang deep seeking metal detector, i-detect mo ito pababa, ay ma-detect mo yan itong 3 box na giveaway. Ngayon, kung marunong kang mag-compute ng Pythagorean theorem, ay malalaman mo ang lalim niyan guys, kasi given na ito, given itong layo niya. Ayan guys, so ang layo niya ay ganyan, 20 meters. Ngayon missing ang lalim pero given ang degrees. Ayan, di ba? Kaya madali mo lang ito i-solve. Kung given ang degrees, okay, i-minus mo lang itong sa itaas. Sabihin natin ito ay A, ito ay C, ito ay B. C minus A lang yan. C minus A equals B. Ang B ay ito, ang lalim. Pero hindi ako mathematician, ideya ko lang yan guys. Pero ganyan talaga yan ang pag-solve niyan. Okay, so natagpuan nyo na itong natagpuan nyo na ang giveaways. Uuwi na ba kayo o hindi pa? Pero may dala kayong mapa, yung kanina. Ako uuwi na ako. Ba't hukayin ko pa yung napakalalim, meron pang bomba? Okay na ito, 3 box of gold, di ba? Pero kung magpatuloy ka pa dito sa baba guys, ayan, at kung mag-angle ka dito, meron kasi nakaguhit doon sa mapa na naka-angle na ganyan, ay matagpuan mo na naman itong bunker at hindi ka tatama dito sa booby trap na yan. Kasi alam mo yung mapa kanina, meron niyang nakaguhit na nakaganyan. Okay, pero yan ay pangatlong secret entrance going to the bunker. Kasi dito yun guys, ito yan pababa, and then meron siyang binigay na angle na nakaganyan. Kaya pag nahukay mo na ito, ay kunin mo naman ang angle nito para hindi mo tamaan ang bomba, itong booby trap. Kaya napakahirap guys. Wag na kayong mag try and error, trial and error, kasi baka ma-error tayo diyan. Kaya para sa akin, para walang disgrasya, dito na tayo, ito na lang. Ngayon, gusto kasi natin hanapin talaga ang bunker. Kaya dito sa orasan, bakit may nakalagay na south dito sa yung orasan kanina, tapos walang kamay? Pero merong siyang kinahiwatig na sa south ay merong 4 na guhit. Ito 4 to na guhit, and then south. Ngayon ang ibig sabihin ng 4 ay yan ay 4 meters deep. Lalim ito. Ang binigay niya yung 4 na guhit. Kung tingnan nyo yung mapa kanina, mayroon yung 4 na guhit dito guys. And then mayroong south na nakalagay. At ang angle niyan ay ganyan. Ngayon, ito ang sentro ng ating compass or ng ating relo. At ito ang alas 9. Ito ang alas 9 guys. Kulayan natin ng yellow or green. Okay, so ito yung alas 9. Ngayon natagpuan na natin to dahil sa alas 9. Ngayon ito na naman, ito yung alas 9. Ngayon ito yung nakababa na hand. Pero wala siyang oras sa baba kung anong oras yan. Pero mayroong 2 guhit na 20 meters. Meaning to say,
dito baba ka 20 meters, meron kang matagpuan. Ngayon ang medyo hindi ako tumama. Dapat kasi dito ako tumama sa ito. Ito yung sinasabi dito guys, na 20 meters matagpuan mo yung takip, yung entrance na mayroong takip na bato, at magpatuloy ka. Ayan. At pupunta ka papunta rito, mayroong hagdan, at matagpuan mo na naman ito, ang treasure bunker na mayroong toniladang gold bars dyan. Kaya tinatawag na Yukin or treasure bunker. Ngayon ay isa lang ito sa sinasabi ko kanina na daanan, pero mapanganib dahil nandito yung bumba sa gilid niya. Pag nagkamali ka ng angle sa paghukay dyan, kung dumiritso ka dyan, sasabog ito. Ngayon sabi nito sa clock ay meron sa south. Okay. At sa south na angle, yan ay alas 6. Kasi ang ganyan yan guys, yung ating relo ay ito. And then, yung alas 9 natin ay nandito. So kung alas 9 yan, ang alas 6 nandito. At wag mo nang itong isang hand dito na binigay niya ay yan ay nagturo sa daanan na hindi safe itong dito. Ngayon, ang pinaka-safe na daanan ay itong nasa south ito. Ito siya guys, ang alas 6 or south. Na mayroong binigay na 4 na guhit, meaning 12 meters. Kaya ito yan guys, nagaganyan yan alas 6. Ito ang tinuturo niya. At nasa 12 meters ang lalim niyan galing dito. 12 meters ay matagpuan mo ito, ang box. Na concrete yan, na akalain mo na yan na yung treasure vault. Pero pag binasag mo, walang laman. Ngayon, ang sikreto pala ay mayroong hagdan dito sa itaas niya. Papuntang east. Yan ay hagdan. And then, pagbaba mo sa hagdan sa last step, ay pupunta ka rito, pero mayroong mga harang na bato. Kaya titigil ka. Kasi ito maraming bato dyan na nakaharang. Kaya ang gagawin mo ay papunta ka rito, which is mali ka na dito guys. Maling-mali, napakamali. Diyan tayo nagkamali. Kaya maraming nagkamali sa paghukay kasi dumiritso tayo pababa. Wala kasi tayong mapa. Kaya hindi talaga matagpuan yung Yukin na yan o yung treasure bunker na yan kung wala tayong mapa. Kaya kontento na tayo dito guys sa giveaways, okay na yan. Ngunit gusto talaga natin hanapin yung bunker, kaya pag dito tayo pupunta guys, tapos sa awa ng Diyos ay lumiko tayo papunta rito, anong nangyari? Lulukso tayo sa tuwa. Kasi pagbaba natin ng hagdan galing dito, dumiritso tayo dito, and then mayroong boses na nagsasabi na lumiko ka, mag-drift ka puntang west kasi nandyan nga. Okay, ito yung sinasabi ko na decoy. Merong laman yan na banga, mga alahas, coins na mga golds, at merong kantidad yan. Kaya sabi natin sa sarili na ito na yun, ito na yung sinasabi na treasure bunker, yung banga, kasi nasa 50 meters na siya. Kaya uwi na tayo. Ano pa bang gagawin natin? Uwi na. Hatian na, di ba? Pero kung nagpatuloy tayo dito, matagpuan natin ito, ang totoong treasure bunker. Pero dahil mayroong decoy dito na banga, ay tumigil na tayo. Napakaraming decoy dito guys. Ito ay decoy rin. Kulayan natin. Decoy ito, walang laman. Ito decoy pero may laman. Itong giveaways dito, decoy din yan para uuwi na tayo. Ngunit kung matagpuan natin yung sa center na box, ay pwede tayong mag-angle ng
45 yata to degrees kung iganyan. At matamaan na naman natin itong bunker. Pero wag na tayong magbakasakali dito, napakahirap dito, delikado. Kaya tama tayo guys dito, andin baba tayo, andin nakuha natin ang banga. Okay, tama na. Wag na kayong maghanap pa nitong bunker kasi kung nakita nyo ay napakaraming patibong, baka galing sa banga ay mag-iba pa yung angle mo. Example, dito ka sa banga, andin baka mapunta ka pa dito sa bomba. Kaya wag na lang guys, okay? Pabayaan na lang natin itong treasure bunker na to. Yung unang mapa kanina na pinakita ko sa inyo, ito ay totoong treasure bunker at hindi na ako nag-ano dyan. Wala na akong ano dyan, interest pa. Kasi alam ko yan na mayroong mga patibong yan. Kaya kontento na tayo guys. Be contented kung ano ang natagpuan natin na giveaways. Okay na yan. Basta pwede tayo makabili ng magandang sasakyan, pwede na. Wag masyadong greedy. Kasi kung greedy na tayo, gusto na natin ng baritang marami, treasure bunker, greed na yan, hindi na yan yung naghahanap tayo ng magbabago sa atin buhay. Yung isang gold bar, yan ay makapagbabago na ng buhay natin. Kaya treasure bunker, para sa akin, yan ay malaking ano sa palagay nyo guys, X ba or check? Ang treasure bunker na ito, para sa akin, yan ay malaking X. At itong giveaway dito, yan ay malaking check. Check yun. Triple X. Make that triple check. Okay guys, sana ay meron akong naibigay sa inyo ngayon na magandang ideya at kaalaman sa paghanap ng treasure bunker at giveaways gamit ang hawak-hawak ninyo na mapa. Maraming salamat sa inyong panonood. And don't stop chasing for that golden dreams. Ciao for now.